Parang Dax, ano yung chikang sinasabi mo dun dati sa akin na ano, may nahanap na loophole, ang Chedeng, tsaka ang Red Bull. Totoo ba yan? Oo. Totoo kasi pumayag na yung FIA na mag-produce sila ng engine na yon, pero hanggang 2026 season lang. Kailangan sa 2027 baguhin nila yung nahanap nilang loophole. Hindi na pwede yan. So yung loophole na to, it relates to compression ratio ng engine. Yung compression kasi sa mga piston, di ba? Ito yung kung gaano ini-squeeze yung fuel before combustion. Sa Formula 1, kailangan 16:1 yung compression ratio. Ito yung 1, tapos hanggang 16, sasabog na yung fuel sa loob ng internal combustion engine. Ang galing talaga eh, no? Paano nila nagawa yun na biglang i-expand bigla yung mga parts ng pistons nila? Anong pwedeng dahilan mo? Isa sa mga sinasabi nila is gumamit daw yung Mercedes and then yung Ford ng advanced alloys. Hindi naman siya mga illegal metals, pero ito yung carefully chosen by their engineers na siguro combination ng aluminum and then yung steel alloys na napipredict nila kung gaano mag-expand yon at certain temperature. Wow. I think ito yung nakuha nilang loophole na siguro let's experiment on this types of alloys, yung mga metal combination. Kasi meron silang ilang taon to research on this one. Siguro mga dalawa din to develop yung 2026 engine. So 2025 pa lang, pinaghahandaan na yung 2026 na makina. Mas lalo ako nabilib sa F1 pati kayo mga followers natin. Ganyang katindi ang labanan ng scientific advancements sa F1, no? Galing, galing.